Hi guys! Ngayon papakita ko sa inyo ang simpleng setup ng aking crayfish farm. Yan. So, yan sila. Kung makikita nyo, lahat lang sila scrap, no? Yung mga pinaglagyan ko ng aking crayfish ay scrap. Galing sila sa mga junk shop, kung saan saan na junk shop. Mga lumang ref yan, no? Kinuha nila yung motor, yung yero sa gilid niyan, yun yung ah, pinapakinabangan nila dyan. So yan, binibili ko naman sa kanila yan kaysa maging tambak doon sa kanila, no? Maging basura, wala naman kasing pakinabang yan. Ang plastic niyan, lutong, hindi naman kinikilo. Okay, pati yung styro. So ayan. So, ganyan lang ang ating setup. So, murang-mura lang ang setup ng crayfish farming. So, kailangan nyo lang dyan yung PVC, tapos yung water pump. Saka yan ang mga PVC pipe na yan, mga ano yan, pinagpulot-pulot ko lang yan kung saan-saan dyan. Kaya kung makikita nyo dati sa post ko, lahat ng mga basura, kinukuha ko yan. Kasi, kaysa maging, ano yan, kalat-kalat dyan sa kung saan-saan, at least pakinabangan lang natin, no? Kinabangan man lang natin. So ngayon, papakita ko sa inyo ang aking crayfish. Ayan, gabi guys, ang iba dyan lumalabas na. Ayan, meron. Ayan siya. Ang iba nakatago. Territorial kasi sila, no? So, kapag meron sa kanilang nang away, nagtatago din sila. Ayan, meron isa. Dito tingnan natin kung meron. Ayan. Ayan guys. Ayan. 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 Medyo malalaki na sila. Kinuha ko sila na trio from Calabarzon. Yun kasi ang pinakamalapit na pwede kong mapagpinan yun. Ang iba kasi ay nasa South Cotabato. Sa Mindanao. Okay. Ayan. So, sakaling magkahilig din kayo sa crayfish farming o kaya kahit mga pet lang, pwedeng siyang gawing pet. Trio, kayo na lang magparami. Pwede sa aquarium. Nag-offer din ako ng pagkagawa ng aquarium kasama yung stand at saka yung kanilang mini water pump. Nakaset up na siya guys. Pag-uusapan na lang natin kung magkano yun. Pero sa ngayon, ang focus ko muna is paramihin lang muna sila. No? Paramihin lang muna sila dito sa aking crayfish farm. Mini crayfish farm. Actually, itong farm na to ay dati itong piggery. Ayan, makikita ninyo. Meron pang mga baboy dyan. Ayan. Medyo may kalakihan din siya. Pero ayoko na din ng piggery kasi masyadong ma-maintenance. So, dito sa crayfish farming, konti lang yung kailangan natin, no? Hindi masyadong ma-maintenance kasi ang pagkain nila pwedeng natural lang, pwedeng yung mga pagkain din ng isda o kaya ng baboy at manok, basta sila ay high protein. So, dito yan. So, actually itong nasa baba, diyan ko plano na sila ay mas paramihin. Ito kasi na-set up ko ngayon dito, diyan muna sila. Kumbaga, diyan sila nagha-honeymoon. Tapos pag nabuntis na yung mga babae diyan, ililipat ko sila ngayon dito. Dito sila ngayon mag-hatch. Pag nag-hatch na sila, lipat naman ngayon yung nanay dito sa dati nilang tirahan. Tapos yung mga galing dito, bababa ko sila pag medyo malalaki na hanggang sa sila na ay dumami. Okay. So kung sakaling gusto niyo din ng alaga, no, na pang-aquarium, so pwede kayong mag-message sa akin para sa aquarium. Set po sila. Aquarium,
yung Trio, kasama na yung kanilang pump. Kumbaga, i-display mo na lang sa bahay. No? Napakaganda niyang pang-display kaysa doon sa mag-aalaga kayo ng isda sa aquarium, hindi nyo naman kinabangan. Kasi ito, kapag dumami sila, kung gusto mo ng food consumption, so madali kasi silang dumami. Saka first class ang kanilang ang kanilang karne, ang kanilang laman, no? Ayan. Meron, ayun, dalawa, oh. Nakaka-relieve sila ng stress, guys. No? Ang saya tingnan yung natural na daloy ng tubig na para ka lang nasa batis. Kikita mo dito sa sa Creative Farming. Ayan. So, meron sa labasan kasi ayun na yung isa. Dalawa, umaakyat. Hindi takot sila sa tao, kaya kapag nakakakita sila, ewan ko lang sa akin kasi siguro nangangamuhan. Pero normally, kapag nakakita sila ng tao, nagtatago talaga sila. Ayan, pagbilis sila. Sa mga gusto po, mag-PM lang.